Magandang buhay at magandang oras sa lahat ng ating mga katiyats sa buong Pilipinas, sa Luzon, sa Visayas, buong Mindanao at sa ating mga katiyats in abroad. Sana nasa mabuting kalagayan ng lahat. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa mga lalagyan ng Yamashita Treasures. Ano nga ba ang pinaglalagyan nila nang sila'y magbaon? Ito ang ating tatalakayin ngayon. Okay, karamihan ng Yamashita Treasures, lalo na kapag ang tinatawag na individual soldiers or small stash, itong tinatawag na quick deposit at sucker deposit, yung mga ganyan ay kakaiba yan kaysa giveaway. Ang giveaway ay parte ng general treasures burial. So kasama ito sa big deposit ang giveaway. Ang giveaway ay decoy, panglinlang para hindi mo nahanapin ang malaki. Hindi mo nahanapin ang big deposit kasi nakuha mo na ang giveaway. Ang giveaway karamihan ay 4 na barita hanggang 6 na barita. So malaking halaga na yan. Kaya bakit hanapin mo pa ang big deposit kung meron ang giveaway? So yan yung purpose ng giveaway. Ngayon itong mga individual soldiers, sucker deposit, small deposit, small stash, ito yung mga nilalagay sa iba't ibang casement o iba't ibang lagayan ng mga sundalo na nagbaon. At karamihan yan ay hindi solidong mga gold bars ang nilalagay nila, kundi mga halo-halo at assorted na mga jewelries at gemstones. Okay, kasi kung magukay tayo, ang ating iisipin kaagad ay mga gold bars. So hindi ganyan. Kapag mga nakaw lamang na mga alahas, sarit samot talaga yan, halo-halo, assorted. Pero kapag general treasure, mga tinutunaw kasi yan. So merong itong uniform na size na gold bars, mga tinunaw na yan, resize. At karamihan ay halimbawa kapag triangulation, halimbawa may ibinaon sila na tatlong deposit, yung isa ay sabihin natin lahat yun ay gemstones, sabihin natin ang east ay gemstones, and then ang west ay giveaway, and then ang north ay big deposit. So ganyan. So pinag-iiba na, pinagbubuklod kapag the general treasure. Pero kapag ito, katulad nito, mga nanakaw lang na gold coins ng sundalo ay nilalagay nila sa maliliit na drums o kaya sa ammunition boxes, yung lalagyan ng mga bala, nilalagay nila doon. At kung anong mahalagang bagay pa na inilagay nila doon, tsaka ibaon. Ang karamihan yan ay wala ng mga counter sign kasi hindi planado kapag mga minamadali, yun yung hindi planado. Binaon lang nila yan sa yung matandaan nila na magandang lugar, sabihin natin may malaking bato, and then markahan nila yung harapan ng pinagbaonan. Ang imamarka nila doon ay ang flag kasi nila ay bilog ang symbol. So karamihan ay bilog na butas. Tinatawag yan ng aking father na trumpa, yung mga bilog na butas na nakaharap sa binaon. At kung sa ibabaw naman ng bato ang butas na malaki, tinatawag din yan ng father ko na embudo. So embudo, trumpa, magkakaiba sila. Ang trumpa ay nasa gilid ng bato, ang embudo ay nasa ibabaw. So lahat yan nagsasabi na treasure on the spot, malapit lang diyan sa bato na may ganyan, trumpa at embudo. Okay, itong isang casement ay pwede rin yung mga drums na nilalagyan ng crudo, ng oil, engine oil, nilalagyan din nila. Pati yung mga empty shells ng mga canyon, mga diba malalaki yun yung sa mga canyon na shell, malalaki yun, nilalagyan din nila yun. At kapag meron kayong nakitang ganyan sa
sa medyo mababaw na parte na malalaking bala na hindi pa sumabog, so ibig sabihin may kasama yan sa under sa kanya. So ang pagkabaon ng mga individual soldiers ay hanggang ulo lamang ng tao. So ibig sabihin kasing tangkad ng tao ang lalim ng pinagbaonan nila, kasi kung individual soldiers nag-iisa lang yan paghukay, minsan dalawa sila, yan lang, limitado ang kanilang power sa paghukay, kaya mababaw lang ang mga pagkabaon ng mga quick deposit na ito. Ito naman concealed in our surroundings, hindi natin alam. Itong mga monument or itong mga boundary mohon, yung tulad ng ganyan, yung 1980s na mga mohon na ganyan. Kaya nga ninanakaw ang mga ganyan. Bali yung 1980s nandyan pa yan . So yung mga ganyan na mga mohon, boundary mohon noong 1980s, yun ay nabilong yun sa World War pa, 1940s. Kaya kung mayroong ganyan sa lugar nyo, sigurado ako wala na. Nasa kabundukan ng mga yan. Kasi pinapalitan na yan ng DPWH. Merong mga Hapon na diyan nila gumagawa sila ng mga boundary na ganyan para malinlang ang mga tao. Akala ng mga tao boundary talaga, boundary ng highway, yun pala ay may laman ng mga gold bars. Sucker deposit din yun, yung quick deposit. Nilalagay nila sa mga muhon para madali sa pag-recover nila sa pagbalik. Minsan makakita tayo ng akala natin ay sa DENR ng mga kwadradong muhon na tulad nito. Akala natin ay talagang sa DENR. Pero meron din palang kinopya nila yung mga muhon ng Sorby at nilalagyan. Pero konti lang ang ganyan. Hindi gaanong Pero mahalata nyo kapag ang pagkasulat ay pangit. Ito, halimbawa ito, napakaganda ng pagka-lettering. Hindi yan treasures. Mahalata nyo kapag treasure kasi pangit ang pagkasulat, kasi hindi naman yan ang talagang paraan sa pagsulat ng mga Hapon. Kanji yung sinusulat nila . Kaya kapag magsulat sila ng American alphabet, talagang pangit na pangit. Parang sulat ng bata. So kung ganyan ang makita nyo sa mga bato at simento na pangit na pagkasulat, pwedeng sa Hapon yan. Lalo na kapag sa tingin nyo ang simento ay matagal na. Ito yung mga itsura ng binuhusan lang na na casement. Kapag binasag nyo yan, may laman yan. 4 hanggang 6 na barita. Pang giveaway yan ay 2x3 by 2 feet. 2 feet ang kapal niya. Meron ding 1.5 feet lang ang kapal. Pero 2 by 3 yung laki ang size niya. Ito naman ang ammunition boxes. Dalawang klase ang ammunition boxes noon ng Hapon. Merong ganito na metal at meron ding gawa lang sa palutsina. Gawa sa kahoy na wooden box. Kaya kapag makikita kayo ng palutsina sa lalim na 2 to 3 meters, kapag makikita kayo ng tabla na palutsina, yan ay parte ng box. Or kapag makikita kayo ng box na palutsina sa 2 to 3 meters, pwedeng may laman. Ang palutsina ay treated kasi yan noong World War II. Sinusunog muna nila yan, pinapainitan. Bago nila ginawa, pinahiran ng langis, and then sinunog kunti ang palutsina, kaya hindi na nalalata. Hanggang sa ngayon ay magkilala pa natin na palutsina ang kahoy kasi treated yun, yung mga Japanese palutsina. At karamihan yan, kung talagang treasure, matagpuan yan sa lalim na 2 to 3 meters. Kaya anong ginagawa ng palutsina, di ba? Sa lalim na 2 to 3 meters. Kapag mayroong ganyan, treasure sign na yan. Itong mga ganito na mababaw lang talaga, tulad ng ganyan,
Yan yung mga quick deposit. Marami ang nagtanong kung itong mga quick deposit ay meron bang booby traps. Walang sagot dyan ay wala. Kasi yan ay maliit lang na halaga, hindi nilalagyan. Ang nilalagyan ay yung big deposit, yung sa mga bunker, sa mga treasure vault, yung malalaki na talaga, yung tonelada na gold bars. Pero kapag mga ganito, itong ganyan lang, giveaway, ay walang booby trap siya. Kasi ang mag-recover niyan ay sila lang eh. Yung mga anak nila o apo ang babalik, kaya hindi nila nilalagyan ng booby trap. Kung lalagyan yan, baka madisgrasya pa sila dyan. Kaya hindi nilalagyan. Ang sagot sa tanong ay walang booby traps ang mga quick deposit at small deposit. Ito yung example ng ammunition box na gawa sa Palucina. Ito yung World War II ammunition box. Ito naman ang mga ganito ay tinatawag to na treasure chest. Lalagyan talaga siya ng jewelries. Yan ay mga nanakaw nila sa mga bahay ng mayayaman. Ito yung lalagyan ng mga armas. Palucina din yan. Ginagamit din yan, nalagayan ng mga small deposit. Ito naman, ito yung pagbuhos nila, paraan ng pagbuhos ng item. Yan ay sa 2 to 3 meters na lalim. At kung ano ang hugis ng pagkahukay sa lupa ay ganun din ang hugis ng konkreto. Okay, so yan lang ang ating episode ngayon about casement or lagayan ng mga Yamashita treasures. At kung bago pa lamang kayo sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi kayong updated kapag meron tayong mga bagong uploads. At hanggang sa muli ako'y magpaalam na ingat kayong lahat mga ka-TX.